Alright mga tol, pag-usapan natin itong pagsuko po ni Sara Diskaya. Marami pong magiging mga pag-uusap po tayo dito, lalo na kung patungkol po ito sa mga pagtatanggol ng ilan po dito sa mga politiko sa kagaya po nito nila Sara Diskaya, at ano bang epekto nitong pagsuko na to, lalo na dun sa mga katulad po na nabanggit po natin na nagtatanggol sa kanila, mga DDS, pro-China, etc. No, lahat yan dalakayin po natin sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Let's go! So ayan na nga mga tol, no? Malinaw pa sa sikat ng buwang maliwanag. Ito pong si Sara Diskaya ay hindi po gaya, no? Yan po yung ating na-appreciate bilang isang mamamayang Pilipino, na ito po si Sara Diskaya ay sumuko na, no? Sumuko po siya sa NBI matapos po ang anunsyo na siya pa-aresto, no? Kumbaga, pag nagpilit siya magtago-tago, umalis ng bansa, magiging pugante siya, magiging criminal po talaga siya. At yun nga po, may kaso naman talaga siya, at meron pong pananagutan siya sa batas. Pero bakit natin sinasabi na appreciate natin ito? Kasi yung iba no, talagang pinaglalaban nila na okay lang yung kanilang ginawa, no? Ano po ba yung binabanggit natin na yan? Meron po kasi mga ilan na parang tila proud pa sa kanilang mga ginawang kalokohan sa gobyerno. May ilang mga nangulimbat ng pera, no, ng mamamayan, tapos magtatangkang tumakas. Yung iba nga po, no, na may mga atraso, katulad po ni Harry Roque, no? Isa po siya sa nag-instrumento dyan sa Pogo Hub na yan, na hindi lamang korupsyon sa pera, droga, pati human trafficking. Yan po, pag sinabi po natin tumatakas ka, ibig sabihin parang ikaw tama pa no? Ayaw mong harapin yung iyong nagawa na kasalanan, diba? Kasi pagka nakagawa ka ng kasalanan, meron po yung consequence, at ngayon po ito yung mukhang haharapin ng mga Diskaya. At bago po natin kumpletuhin ang ating opinion dyan, ay panoorin po natin itong balita na to. Let's go! Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumuko sa NBI ang negosyanteng si Sara Diskaya kasunod ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na i-issuehan si Diskaya ng warrant of arrest ngayong linggo. Inaasahang ilalabas ang warrant ng Digos City Regional Trial Court dahil sa kasong kaugnay ng isang flood control project sa Davao Occidental. Sumuko naman sa Pasig Police ang pamangkin ni Diskaya na kapwa-akusado niya at opisyal din ng kanyang kumpanya. Nakatutok live si John Consulta. John. Mel, Emil, Vicky, sumuko nga itong negosyanteng si Sara Diskaya dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI dito sa Pasig City. Isang araw yan matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na lalabas na ang warrant of arrest laban kay Diskaya sa loob ng linggong ito. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang dumating sa headquarters ng NBI sa Pasay City ang kontraktor na si Sara Diskaya kasama kanyang abogado at kaanak. Naka-face mask nang dumating si Diskaya na nagtungo raw sa NBI para raw sumuko. Nakunan din namin ang pagdating ng isang maleta na dala ng isang babae na isinakay sa elevator at iniakyat sa palapag kung nasaan si Diskaya. Nangyari ang pagsuko sa gitna ng anunsyo ni Pangulong Marcos na anumang araw ngayon linggo ay lalabas na ang warrant of arrest laban kay Diskaya. Matatandaan noong Biyernes, naghain na ng kaso malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ombudsman laban kay Diskaya at ilan pang individual.
Kaugnay ito sa isang Ghost Flood Control Project sa Kulaman Jose Abad Santos, Davao Occidental na proyekto ng St. Timothy Construction Corporation, isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Ayon sa source ng GMA Integrated News, ngayong araw daw nagpahiwatig ng pagsuko sa Diskaya sa isang regional officer ng NBI na siyang nag-facilitate ng pagsuko ng bilyonaryong negosyante. Bantay sarado siya ng mga ahente nang dumating sa NBI. Ayon sa isa pa naming source, hinihintay nila ang formal na paglabas ng warrant of arrest laban kay Diskaya. Manggagaling pa ang warrant of arrest sa Digos City Regional Trial Court sa Davao Occidental. Sa oras na mangyari ito, posibleng magsagawa ng return of warrant ang mga otoridad kung saan kakailanganing iharap si Diskaya at ibalik ang warrant sa korte nag-issue nito. Hindi kasama ni Diskaya ang asawang si Curly na nakadetain pa rin sa Senado matapos ipakontempt dahil sa umano'y pagsisinungaling. Bukod kay Diskaya, sumuko na rin sa Pasig City Police ang kanyang pamangkin at kapwa-akusado na si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Kinumpirma yan ng kanyang abogado. Vicky, dito nga sa NBI, magkapalipas na magdamag itong si Sara Diskaya at kung sakasakaling lumabas ang warrant bukas, aasahan natin na uusad na yung mga proseso tulad ng fingerprinting at pagkuha ng mugshot kay Sara Diskaya at posibleng mauwi sa return of warrant. Yan manalitas mo na rito sa NBI. Balik siya, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Alright mga tol, so nakita naman po natin yung balita patungkol sa pagsuko ng mga Diskaya at gaya nga po nito, no? Mapapaisip ka, sino bang mga nagsusulsol kung hindi man sila talagang nagdesisyon na parang lumaban sa kung ano yung hindi naman dapat ka nakikipag-cooperate sila, diba? Pero sino ba yung mga tingin ninyo may nagsusulsol din ba sa kanila? Kasi kay Bato mayroong nagsusulsol, no? Si Harry Roque sinusulsol lang, huwag magpapadakip, no? Huwag sumunod sa batas. Itong mga Diskaya, itong mga nakakaraan, parang ganun ang nagiging tema dahil sila po ayaw makipag-coopera sa ICI at gusto pa nga po maging state witness. At yan po ipinaglalaban ng isang senador na ewan, no? Na lumalaban daw para sa katarungan sa batas. Pero siya mismo nagsinungaling sa kanyang sose, no? Sino ba yan? Pangalanan nyo na yan. Anyway, bago po tayo magpaalam sa video na ito, ay simple lang naman yung pinag-uusapan natin na ito, no? Kung meron po tayong dapat panagutan, yun naman po ay talagang dapat nating hinahanap. At sa mga ganong pagkakataon pa nga, o minsan, yun po ay nagbibigay pa ng daan para sa kapatawaran, para sa mas magaan na kaparusahan. Kung minsan, no? Para sa akin, yun po yung sa akin personal opinion. At dito sa mga Diskaya, I believe it's a good thing na sila po ay humaharap ngayon. Si Sara Diskaya, di ba, ay humarap, sumuko sa NBI kaysa doon sa mga naging galawan niya before, mga lumalaban sa batas gobyerno, yung mga kanyang nakakasalamuha na nilalaro yung mga batas. Tulad po ni Marcoleta, hindi nagsabi ng totoo sa kanyang sose, parang pinaglalaroan po niya yung batas, no? Anyway, ikaw anong masasabi mo dito sa pagsuko ni Sara Diskaya? Comment down below at syempre patuloy po tayong mag-uusap dyan sa comment section as much as possible. At please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.